Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Parang ibang wala ring hangarin kundi ang lumipad ng... Marahil ay kilala ng marami magpasa hanggang ngayon si Carol Banawa, ang singer na umawit ng napakaraming awitin na tumatak sa maraming mga Pilipino. Gaya na lamang ng Bakit Di Totohanin, Iingatan Ka, Ingatan ka, aalagaan Tanging Yaman, tanging Muntik na Kitang Minahal, nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko na. Stay noong taong 2001, Why did you have to leave me? hanggang May Kailanman noong 2003 at marami pang iba. Sa'yo lamang magmamahal. Magpasa hanggang ngayon, tiyak na natatandaan pa din ng marami niyang tagahanga si Carol Banawa dahil sa natatangin nitong husay sa larangan ng pag-awit sa Pilipinas. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan at katanyagan noon, sa kabila ng kanyang mayabong na karera, isang trahedya ang dumating sa buhay ni Carol na nagpabago sa kanyang kapalaran at sa naging takbo ng kanyang buhay. Dahil sa nangyaring ito ay nasubok ang katatagan ni Carol bilang isang anak at bilang kapatid. Taong 2003 kasi nang malaso ng kanyang kapatid at ama sa loob mismo ng kanilang sasakyan. Walang ibang mapagpipilian si Carol kundi dalhin ang kanyang ama sa bansang Amerika dahil doon siya mas magiging magaling sa kanyang sakit na bunsod pa din ang pagkakalaso nito. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari at bakit nalaso ng kanyang ama at kapatid noon? May foul play nga bang naganap habang natutulog ang mga ito? Anong klase nga ba ng laso ng kumitil sa buhay ng kuya ni Carol Banawa at unti-unti ding nagpahina sa katawan ng kanyang ama? Halina't atin itong alamin. Isang tinig na bumuo ng isang pangarap na nagdala ng tagumpay, hindi lamang para kay Carol, pati na rin sa kanyang buong pamilya. Nais ko maulit ang buhay kung may pagkakataon. Si Carol Banawa ay unang sumikat mula noong mga dekada 90. Naging hit ang halos lahat ng kanyang mga albums at lumabas din siya sa ilang mga palabas sa telebisyon at pelikula. Pero tila totoo nga ang sinasabi ng marami na kung minsan, hindi lang palaging Pasko dahil makakaranas tayo ng mga pagsubok na magpapabago sa takbo ng ating buhay. June 15, Martes ng gabi, taong 2001, sa third level ng parking lot ng SM Mega Mall, nangyari ang pinaka hindi malilimutang bangungot sa buhay ni Carol Banawa. Isang malagim na trahedya na gumimbal sa buhay ng pamilya Banawa. Kasi yung papa ko gusto niya lagi sabay-sabay. Yung tipong kahit kunwari nasa CR ka at umiihi ka, talaga tatawagin ka ni papa. Kukulitin ka na para bumaba. Bata kasi ako, matari ako eh. Ako yung nang-aaway sa kanya. Tapos sinusubong niya ako kay mama kasi hindi niya ako sinasaktan. Si kuya, super big brother talaga. Yung hindi kanya talaga papabayan. Sumali ako nung sa Metro Pop. Kasi, syempre natatakot ako kasi kinakabahan ako. Syempre, yung mga kalaban, ganyan. Tapos sumulat siya sa akin ng letter. Sabi niya sa akin, galingan ko daw kasi naniniwala daw siya sa akin na meron daw na kaya ko daw. Saka yung pinaghirapan ko daw, yung para daw mag-pay off yun, alam daw niya na kaya ko kasi lagi niya akong pinupuntahan sa kwarto ko. Tapos lagi niya akong kinakausap na, okay na ba yung rehearsal? Kamusta? Ganyan. Ayon kay Carol, gabi bago ang araw ng insidente ay nakapag-audition pa ang kanyang kuya para maging isang bokalista ng isang banda.
After that audition, nung early morning nga, nabangga pa yung car. Pagkahatid sa akin, diretso na sila, nilakad nila yung mga insurance. 3:30, so nandoon ako, naghihintay ako dun sa mga tables namin. So, Sa may lobby, no? Sa may ano. Tapos sabi ko, weird kasi si Papa, pag nagsabi niya ng time, Sakto. always on time or earlier pa. Okay. Kung malate man siya, tatawag yun. So, tawag ako kay Mama. Sabi nila, ewan ko, sabi nila, matutulog sila sa Mega Mall. Baka nasobra ng tulog kasi puyat. Tapos sabi ko, sige po, hintayin ko na lang. Tapos, 8:30, siguro around 8:30, nandun pa rin ako sa school. Wow. Sabi ni Mama, nakausap daw niya yung, kasi may friends ako from ABS na nakausap ni Mama. Nag-offer sila na susunduin nila ako. Punta kami, sa galeriya kami nagpunta. Ayon noon kay Janice Tongko, na road manager ni Carol, nagtungo sila sa galeriya para i-meet ang iba pa nilang kaopisina. Kumain lang sila saglit at bumili ng tiket. Walang ibang kasama ang ina ni Carol kaya sinabi niyang hahanapin na niya ang kanyang mag-ama. Subalit dahil sa tila binabagabag si Carol ng mga agam-agam, pinuntahan nila mismo ang parking lot ng naturang mall at nagbabaka sakaling makita ang kanyang ama at kuya at hindi nga sila nagkamali. Namin sa third lower level, nakita ko yung car namin. There was yung aircon. Sarado lahat ng windows, nakalock yung door. Nakita nila na ang ama ni Carol ay wala ng malay at tila nahihirapan na itong huminga, habang ang kanyang kuya naman ay wala na ding malay at naninigas na umano ang mga kamay. Kinatok umano nila nang kinatok ang bintana ng sasakyan, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagising upang buksan ang pinto. Tapos si kuya, nakahiga siya. Yung kamay niya matigas na, nakaganyan. Okay. Tapos naka-side siya pa ganun. Si Papa, ano yan katok mo pa lang na kahit konti magigising na siya. So, dumating yung guard. So, yung iba pang guard, flashlightan nila si kuya tsaka sa yung papa ko. Tapos sabi pa niya, medyo asul na to ganun. So, nag-decide na basagin yung window. Yung time na babasagin na yung window, pinaupo na ulit ako ni Ate Janice sa car. Pinilayo muna si Carol at pinaupo sa ibang sakyan habang inaasikaso ng mga gwardya ang kanyang ama at kuya. Nakita umano ni Carol na buhat-buhat ng mga gwardya ang kanyang ama at inilagay sa ibang sakyan habang hindi naman ito nakita ang kanyang kuya. Habang papunta sila sa ospital, hindi na din mapigilan ni Carol ang kanyang sarili at pagdating sa ospital, inakala niya na okay lang ang kanyang kuya dahil hindi ito inaasikaso. Pero ang totoo, ang kanya palang kuya ay nasa 3 hanggang 4 na oras nang walang buhay, habang ang kanyang ama naman ay naghihingalo na at kung hindi pa sila dumating pala ay baka hindi na nila inabutang buhay ito. Umiintindi kay kuya, so inassume ko na okay lang si kuya. 4 hours na raw napatay si kuya. And then si Papa raw, if nahuli pa raw kami ng within 5 to 10 minutes, baka hindi rin namin siya inabutan. So sabi ko, bakit po? Ba't ganon? Ba't nagkaganito? Ba't ganon? Natulog lang naman sila. Kasi Ano daw yung yun? sa aircon, Carbon monoxide. monoxide poisoning. Hindi talaga advisable na matulog sa loob ng car na nakabukas yung aircon. Kasi nga, yung carbon monoxide, odorless siya, na hindi mo mapapansin na nadadrug ka na niya, na diretso siya sa brain tumira, tapos unconsciously pinapatay ka na niya. So what happened next? Mama, hindi ko matawagan kasi hindi ko kayang sabihin sa kanya. Noong abutan ni Carol ang kanilang sasakyan sa parking lot ng naturang mall, wala na palang buhay ang kanyang kuya at ang kanyang ama. Bagamat nakasurvive mula sa nakakalasong kemikal, naging paralisado naman ang katawan nito at hindi nakagalaw. Taong 2012 nang tuluyan ding mamaalam ang kanyang ama.